Hello, kaunting music theory naman ang i-share ko sa inyo. Yung kaunting nalalaman ko, i-share ko po sa inyo. How to determine notes in triads to make chords. Po muna tayo magpo-focus sa major and minor chords. Ang major at minor chords ay binubuo po ng tatlong nota. O ang isang chords po pala ay pwedeng buuin ng tatlo o higit pa sa isang nota. Pero mag-focus po muna tayo doon sa tatlong nota o yung tinatawag na triads. So yun po ang tawag doon, tatlong nota triads para makabuo ng isang chords. Halimbawa po ay nasa C major tayo. So ang C major po ay binubuo ng root key, then major third at perfect fifth. So paano po natin makukuha yung root key, major third at perfect fifth? So punta po tayo sa intervals. Ito po, naggawa na ako ng chart ng intervals. So kung ano po tayo, kung nasa root key natin ay kung sa C major po tayo, ito ang ating root key, C. Ito, C. So para po natin makuha ang major third, bilang po tayo ng 1, 2, 3, 4. 4 steps po ang bibilang natin. So from root key, bilang tayo dito. Ito kasama itong sharp. Yang C sharp is ito yung tinatawag na minor second. Then D ay major second. Next, itong D sharp ang minor third. And yung letter E ang major third. So nakuha na natin si major third. Ito. So letter C yung ating root key. Then ang major third natin ay si letter E. So ang kasama daw niyan ay si perfect fifth. Paano natin makukuha si perfect fifth? Bilang po tayo ng another 3 from major third. So 1, bilang tayo dito sa major third, ito 1 si P, si perfect fourth, 2 tritone, ito naman yung perfect fifth. Ito na. So ito dito, di ba nanggaling tayo dito sa letter E? Bilang tayo ng tatlong step. 1, ito yung si perfect fourth. Then F sharp, siya yung tritone. As you see, ito yung tritone. Then yung G, kasunod na, ito yung tinatawag na perfect fifth. So nakuha na natin letter G. So ito na po ang binubuo ng isang chords sa C major, si letter C, E at saka G. Ganun lang po kasimple yun. So ito tinatawag na root key, yung C, then major third and perfect fifth. Ito po ang pagkakasunod-sunod ng interval. Yung root key tinatawag nating unison. Then one step tayo. One step is the minor second, then 2 step major second, 3 step minor third, 4th step major third, yung 5, 6, yung 5 ay si P4 o si perfect 4, then 6 steps si tritone, then yung ika-7 si perfect 5. O paano natin makuha? Bilang tayo ng 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So yun yung perfect fifth. Dito naman, paano makukuha natin si major third? O ilang step yan? Major third, pang-apat, 1, 2, 3, 4, major third. Bilang tayo dito, 1, 2, 3, 4, E. So, ganun lang kasimple.
C, E, G. Ayun ay sa major chords. Paano naman makukuha natin ang minor chords? Simple lang po yan, napakadaling yan. Yung ating major third, ibababa lang natin ang half step pababa. Half step pababa. Ang major third natin ay letter E. Tama po, ito. Ang sabi, half step pababa. So, ang half step po nito ay ito. Si D sharp. Kasi pag sinabi nating whole step, ito na yun. Si D. Ang sabi po sa theory of music, half step lang para maging minor. Yung gitnang nota natin, which is letter E, ibababa lang natin ng half step. So, ang half step niyan ay magiging D sharp. So, kung C, E, G ay major, yan po major. Ang minor naman, yan, represented by letter M po ang minor natin. Then, yung major, represented by big letter M. So, root key, C. Then, yung kanyang perfect fifth ay G, yung pa rin. Hindi mababago. Yung kanyang root key at saka yung pantatlong nota niya o yung perfect fifth. Ibababa lang natin itong letter E ng half step, magiging D sharp. So, yan po ang minor. C, D sharp, G. Or, pwede nating, sa ibang pagkakasulat niyan, C, E flat, G. So, yan lang po. Kasi, yung pagkakaiba ng sharp at E, at flat pala, ay may kanya-kanyang ano yan. May kanya-kanyang gamit. Depende sa musician kung anong gagamitin niya, kung sharp or flat. Pag gumagamit ka ng sharp, ay D sharp ang gamitin mo. Pag gumagamit ka ng flat, D, E flat. D sharp at E flat is pareho lang po yan. Ito pwede rin nating tawaging E flat, si D sharp. Same lang po yan. Okay, para naman mas madaling matandaan, may tuturo naman akong formula sa inyo para hindi nyo na kailangang magsaulo ng chord chart. So, may formula tayo dyan sa major chords, root key plus 4 plus 3. Sa minor, root key plus 3 step plus 4 step. So, ganito yan. Sa major, this is the root key plus 4. 1, 2, 3, 4. And plus 3. 1, 2, 3. So, makukuha natin yung C, C, E, G. Sa minor naman, root key plus 3. 1, 2, 3. So, D sharp or E flat, then plus 4. 1, 2, 3, 4. So, C, D sharp, at saka G. Yun ang C minor chords. So, sana po nakuha ninyo. At para sa mas maraming videos, pakipalo na lang po. At maraming salamat po. God bless.